Hindi ko akalain na darating ako sa ganung sitwasyon. Ang bubunga na dapat tagpuan lang ng saya, naging saksi sa lihim naming kasalanan. Isang halik, isang yakap, at isang gabi na hindi na namin maibabalik. Pero isang gabi rin na nagpatunay na wala talagang lihim na hindi nabubunyag. Dear Miss Callie, ako si Marlon, 38 years old, may asawa at isang anak. Simple lang ang buhay namin dito sa probinsya. Minsan lang maingay kapag may kasalan o fiesta ng barangay. Doon kasi laging nagkakatipon-tipon ang mga tao. At syempre, di mawawala ang tropa ko at mga kumare at kumpare. Si Len, kumari ko. Hindi niya po tunay na pangalan, ay matagal nang malapit sa pamilya namin. Kaibigan siya ng misis ko simula pa kolehiyo. Dahil sa sobrang lapit nila, parang parte na rin siya ng pamilya ko. Masayahin si Len, palaging nakangiti at marunong makisama. May asawa na rin siya. Si Carlo, hindi niya rin tunay na pangalan. Kumpare ko. Pero madalas abala ito sa trabaho. Kaya kung minsan, si Len lang ang nakikitambay sa bahay tuwing may okasyon. Noong una, wala naman akong napapansing kakaiba sa kanya. Basta kumare lang, barkada, kasangga sa kwentuhan kapag nagiinuman kami ng tropa. Pero nung dumating ang isang fiesta, doon nagsimula ang lahat. Marlon, aakyat tayo sa bubong mamaya ha, para kita natin yung fireworks. Biro ni Len habang nag-aayos ng pinggan sa kusina. Bubong, baka madulas ka dun. Sagot ko sabay tawa. Di saluhin mo ko. Balik niya na may ngiti. Sa totoo lang, ilang beses na naming ginawa yon. Umaakyat sa bubong para manood ng fireworks kasama ng iba pa. Pero nitong huli, parang kami na lang dalawa ang natitira. Ang asawa ko tila nagsawa na at pinipili na lang na magpahinga at madalas nakakatulog na pagkatapos ng fiesta. Kaya nitong mga nakaraan, parang nagiging tradisyon na naming dalawa ni Len ang umakyat sa bubungan. Doon ko naisip, may pagkaisip bata pa rin to na naghahanap ng pagkakataon kung saan magiging masaya to. Kapag fiesta, pagsapit ng gabi, maririnig mo na ang hiyawan ng mga tao. Pailaw dito, fireworks doon. Maya-maya, umakyat na ako sa bubong. Pero ramdam ko ang kaba. Siguro dahil kaming dalawa lang naman ulit ni Len ang magkasama. Mataas ang bubong namin kumpara sa iba. Kaya bibihira na may makatanaw sa amin mula sa baba. Naisipan kong maglagay ng maliit na hagdan sa gilid ng bahay para sa magandang view sa paligid. Nang makasunod si Len, naupo siya sa tabi ko habang nakatingin sa langit. Ang ganda no? Bulong niya. No, parang dati lang. Tropa lang tayo rito pero ngayon, parang nahihiya na akong tayo na lang ang nandito. Bigla akong nasabi. Bakit naman? Tanong niya, sabay tingin sa akin. Napansin ko ang kuryosidad sa mata niya dahil sa sinabi ko. Doon ko lang talaga napagtanto kung gaano siya kaganda sa simpleng suot lang. Hindi ko agad siya sinagot. Tumawa na lang muna ako sabay sabing, wala, baka lasing lang ako. Habang nag-uumpisa na ang fireworks, napansin ko na mas nakatitig ako sa kanya kaysa sa mga pailaw sa ulap. Ang gilid ng labi niya, ang paraan ng pagkakahawak niya sa buhok na nililipad ang hangin. Lahat yun parang may kakaibang dating sa akin. Alam mo, minsan gusto kong umalis. Biglang sabi niya. Ha? Umalis? Saan naman pupunta?
Tanong ko. Ewan, sa malayo. Para makalayo sa lahat ng problema. Pero hindi ko magawa. Kasi nandito naman kayong mag-asawa. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Pero ramdam kong may bigat ang mga salita niya. Len, okay ka lang ba? Okay lang ako. Andyan ka naman eh. Nagtagpo ang mata namin pagkasabi niya nun. At sa ilang segundo, para bang tumigil ang paligid. Ang pailaw sa taas parang nawala. Ang ingay ng mga tao parang naglaho. Ang naririnig ko lang ay ang tibok ng puso ko at malakas na paghinga. Marlon, bulong niya. Alam mo bang ikaw ang paborito kong kumpare? Tila biro niya. Bakit naman? Kasi ikaw yung laging nandyan. Kahit hindi mo alam, mas kampante ako kapag kasama ka. Tumawa ako ng pilit. Kala ko binibiro lang ako. Naku, baka mabuko tayo ng mga asawa natin sa kakabiro mo ng ganyan ha? Pero ang totoo, hindi na yun simpleng biro. Ramdam kong seryoso siya ng oras na yon. Maya-maya, tumigil kami sa pagsasalita. Nakatingin lang siya sa mga bituin, habang ako naman, pilit na nilalabanan ng sarili kong kahinaan. Hindi to pwede, sabi ko sa isipan ko. Pero ang totoo, mas lalo akong nawawala sa wisyo at katinuan. Nang biglang umihip ang malamig na hangin, napansin kong nilamig si Len. Pero nagulat ako nang biglang yumakap siya sa braso ko, tsaka sumandal sa balikat ko. Pasensya na ha, ang lamig kasi eh, sabi niya. Ngumiti lang ako, pero ang totoo, para akong kinuryente. Para akong bumalik sa pagkabinata. Yung tipong first time ko na may yumakap at dumikit sa akin na babae. Nang matapos ang mga pailaw sa langit, bumaba na kami. Walang umiimik sa aming pareho. At bago siya umalis, bumulong siya. Marlon, sa susunod ulit ha, yung tayo lang ulit sana. Tumango lang ako na parang wala sa sarili. Akala ko tapos na ang lahat ng gabing yun. Isang simpleng akyat sa bubungan. Isang tinginan namin na tumatak sa aking isipan. At isang yakap sa braso ko na hindi ko makakalimutan. Pero mali ako. Hindi pala yun basta lilipas lang. Parang lalo lang akong nilulunod ng tukso. Lumipas ang ilang linggo, balik sa normal ang lahat. Pero dumating na naman ang isang gabi nang may okasyon sa barangay. At gaya ng dati, naroon si Len dahil inimbita siya ni Mrs. Abala sa pakikipagkwentuhan sa kanya at sa mga kapitbahay. Habang ako naman, pinipilit umiwas at huwag pansinin ang kakaibang nararamdaman tuwing makikita ko siyang umingiti. Simula kasi nung gabing yun, nag-iba na ang tingin ko sa kanya. Marlon, tawag niya habang naglalagay ng soft drink sa mesa. Mamaya ha, sa bubong ulit tayo, bulong niya. Baka isipin nila na iba nang ginagawa natin dun, lalo na ni Mrs. Bulong ko. Di sabihin natin nag-abang ulit tayo ng fireworks. Sagot niya na parang walang takot. Hindi ko alam kung siya ba ang malakas ang loob o ako lang ang mahina at takot. Dahil sa isip-isip ko, alam kong delikado kapag masyado kaming napapalapit. Baka kung ano pa ang mabuo sa amin na hindi dapat. Nang dumating ang gabi, sabay kami nagtungo sa likod ng bahay. Walang nakapansin sa amin. Si Mrs. abala pa sa kusina nung time na yon. Habang umaakyat kami, pansin ko na parang mas excited siya ngayon. Pagdating namin sa taas, tumingin siya sa akin at ngumiti. Mas maganda talaga dito kapag tayo lang dalawa, sabi niya. Kaso, baka mapag-isipan tayo ng masama kapag lagi lang tayo dito, bulong ko. Bakit, natatakot ka ba pare? Hindi naman, kinakabahan lang siguro Mare. Maya-maya, umupo siya sa tabi ko habang nakatingin sa ulap.
Minsan, Marlon, mali talaga ang bawal. Napatigil ako. Sa totoo lang, hindi ko alam kung biro na naman ba yun o totoo, pero hindi siya ngumingiti. Maya-maya natahimik kami ng ilang minuto. Nagsimula na naman ang mga pailaw sa taas, pero hindi na iyon ang iniintindi ko. Len, tanong ko. Bakit ba lagi mong gusto dito? Ngumiti siya ng matipid. Kasi dito wala tayong ibang kasama. Ako at ikaw lang. Para akong natulala. Hindi ko alam kung anong isasagot. Hindi ka ba masaya sa mister mo? Kay Romy? Tanong ko. Masaya minsan, pero kadalasan hirap ako. Alam mo yun, yung parang may kulang. At hindi ko alam kung bakit. Pero tuwing kasama kita, parang napupunan mo yung kulang na yun. At pagkasabi niya nun, humiga siya sa bubong habang nakatingin pa rin sa langit. Lapit ka sa akin, pare. Mas magandang tingnan yung mga fireworks kapag nakahiga. At dahan-dahan naman akong humiga sa tabi niya. Magkalapit ang balikat namin ng oras na yon. At halos magdikit ang braso namin. Ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin. Ang dami mong iniisip, no? Tanong niya. Bakit mo nasabi? Kasi kahit nakatingin ka sa taas, alam kong ibang iniisip mo. Siguro ako yun, no? Hindi ko alam kung tatanggi ba ako o aamin ang oras na yun. Hindi ko alam kung paano niya nalaman. Siguro dahil nahuhuli niya ako minsan na nakatingin sa kanya. Hindi ka ba natatakot kung sakali? Tanong ko sa kanya. Sa totoo lang, natatakot. Pero mas nakakatakot o mas natatakot ako sa araw na iiwasan mo na ako. Paglingon ko, nakatingin siya sa akin. Sobrang lapit sa mukha ko. Hindi ko alam kung anong dumaan sa isip ko pero maingat ko ring inilapit ang mukha ko sa kanya. Hanggang sa maramdaman ko na lang ang malakas na paghinga niya. Marlon, pare, bulong niya. Len, matipid na sagot ko naman. At bago pa man kami tuluyang madala sa sitwasyon, biglang may malakas na paputok sa di kalayuan. Pareho kaming natauhan, sabay umiwas ng tingin. Tumawa siya ng mahina at sinabing, ayun, muntik na. Muntik na nga, pag-ulit ko pa. Pero sa isip-isip ko, hindi lang yun muntik. Alam kong nagsimula ng isang bagay na hindi na madaling pigilan. Nung bumaba kami, mas tahimik kami kaysa sa dati. Pero bago siya pumasok sa bahay, tumingin siya ulit sa akin. Pare, promise mo sa akin. Sa susunod wala nang atrasan na. Sabay ngiti niya. Halos hindi ako nakasagot nung oras na yon. Napangiti na lang din ako sabay kamot sa batok ko. At simula ng gabing yon, hindi na ako mapakali. Kahit anong gawin ko, naiisip ko pa rin ang sinabi ni Len. Sa susunod wala nang atrasan. Para bang tinatakan niya ang utak ko ng malalambing niyang salita. Hanggang sa dumating na nga ang susunod na pagkakataon. Birthday ni Mrs. noon. Katulad ng dati, inimbitahan sila ni Mrs. at ang mister niya ay imbitado rin. Pero malilate daw ng dating dahil sa OT nila. Nang araw na yun, laging tumatabi sa akin si Mari. Kapag abala si Mrs., palagi siyang nakadikit. Laging nakangiti sa akin na parang may lihim na kaming dalawa lang ang nakakaalam. Pare, bulong niya sa akin habang naguhugas ako ng kamay. Mamaya ulit sa bubong tayo. Sa puntong yon hindi na ako nakatanggi pa. Para bang hinihila ako ng isang puwersang wala akong laban. Mag-aalas 9 ng gabi, inantay muna naming makatulog si Mrs. Pag-akyat namin, ramdam ko agad ang pananabik. Gaya ng dati, umupo kami sa parehong pwesto. Pero ngayon, wala nang fireworks at hindi na siya nakatingin sa mga ulap, kundi sa akin na siya nakatingin. Marlon, bulong niya. Hindi ko na kayang itago. Matagal ko nang nararamdaman to. Len, hindi ko na natapos ang sasabihin
kasi nilapit niya ang mukha niya. Hanggang sa tuluyang nagtagpo ang labi naming dalawa. Una malambing at parang nagdadalawang isip pa. Pero ilang segundo lang, naging mas mapusok ang lahat. Para bang lahat ng bawal, lahat ng kinikimkim naming damdamin, kumawala sa isang halik. Hawak niya ang mukha ko nung oras na yon. Ako naman napayakap na lang sa kanya. Hindi ako dapat ang nandito eh. Bulong ko habang magkalapit pa rin kami. Pero nandito ka. Gusto mo naman, di ba, Marlon? Sagot niya sabay halik ulit sa labi ko. Hanggang sa tuluyang mapahiga kami sa bubong. Ako ang nasa ibabaw ng babaeng hindi ko asawa. At sa bawat halik at aplos na dumapo sa aming katawan, parang may apoy na matagal nang nakatago. Para kaming dalawang taong matagal nang gigil sa isa't isa. Marlon, huwag mo akong iiwan ha, bulong niya. Hindi kita iiwan. Sagot ko na halos paus na ang boses. At sa puntong yun, tuluyan na kaming nadala ng bawal na sandali. Ang bubunga na dati tagpuan lang, naging saksi sa isang bawal na sandaling hindi na namin mababawi. Halos kagat-labing sinalubong ni Kumari ang nabuong gigil ko sa kanya. Alam kong mali, pero mahirap palang iwasan ang tinatawag nilang bawal. Ngunit habang abala kami sa sarili, biglang may narinig kaming boses mula sa baba. Hoy, anong ginagawa niyo dyan? Nanlaki ang mga mata namin. Dali-dali kaming umayos ng higa at naupo sa gilid ng bubungan. Nakita ko si Mang Ernesto, kapitbahay na laging lasing. Marlon, Glenn, abay anong kalokohan yan? Sigaw niya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Si Len naman namutla. Mang Ernesto, hindi ho. Pero hindi ko pa natatapos ang alibay ko nang muli siyang nagsalita. Hindi. Kita ako lahat eh. Naku po. Kumparit kumari tapos ganyan. Halos pasigaw niyang sabi na tila lasing ang tono. Maya-maya, narinig ko na ang pinto ng bahay na bumukas. May mga kapitbahay na naglabasan, nagtatanong kung ano ang nangyayari. Dali-dali kaming bumaba ni Len. Ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko. Hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa kaba. Sila naman halos hindi makatingin sa akin. Tila aligaga nung oras na yon. Paglapag namin sa baba, naroon na si Mrs. at si Romy. Parehong may halong pagtataka at galit ang tingin. Anong ibig sabihin nito, Marlon? Nanginginig ang boses ng asawa ko. Bakit kayo magkasama? Tanong naman ni Romy na halatang pinipigilan ng sariling emosyon. Hindi ako nakasagot agad. Wala akong masabi. Ang lahat ng salita parang naging malabo. Sila lang unang nagsalita. Pasensya na, ako ang may kasalanan. Ako ang nangulit kay Marlon. Hindi ako rin. Sabat ko. Kasalanan naming dalawa. Umiyak na si Mrs. nung sandaling yun. Bakit Marlon? Wala ba akong kwenta sa'yo? Sabi nito. Hindi ganun. Pero bago pa ako makapagpaliwanag, umalis na siya. Umiyak papasok ng bahay. Si Romy naman nakatitig lang kay Len. Hindi ko alam kung paano mo nagawa to. Sabi niya na parang wala sa sarili. Naiwan kaming dalawa ni Len ng sandaling yun. Nakatingin kami pareho. Wala na kaming ibang masabi. Ang mga kapitbahay, tanaw ko pa rin sa labas. May mga bulungan na alam kong ikakalat kinabukasan. Marlon, bulong ni Len, naluhaan. Sabi ko na nga ba eh. Darating yung araw na mahuhuli tayo. Pero hindi ko na pinagsisisihan. Kahit sandali lang, naramdaman ko na mahalaga ako. Sabi niya bago tuluyang umalis sa bahay. At ako, naiwan sa gitna ng gulong ginawa. Nakakabaliw isipin na minsan, ang tukso, nasa taas lang pala ng bubungan namin. At kapag nahulog ka, wala nang balikan. Kung kayo, tataya ba kayo para sa isang pag-ibig na bawal? At dyan muna nagtatapos ang ating kwento. Abangan ninyo ang susunod pang mga liham sa ating channel na tiyak aabangan nyo. Maraming salamat at paalam.